Madalas, nakakarinig tayo ng mga awayan sa kalye na grabe, nauuwi sa patayan. Pero paano nga ba tinitimbang ng batas kung ang isang gulo na humantong sa kamatayan, murder na ba agad o homicide lang? Yun yung parang malaking tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Sisilipin natin yung kaso ng People of the Philippines versus Aris Reyes y Hilario and Demetrio Sahagun y Manalili. Ito yung GR No. 221713 na dinesisyonan noong June 17, 2019. Titingnan natin bakit binago ng Korte Suprema yung naunang hatol na murder. Oo, tama ka dyan. Ang pag-uusapan natin, base mismo sa opisyal na desisyon ng Supreme Court. Mahalaga kasing malaman natin yung mga detalye, yung mga facts, tsaka yung legal reasoning, 'di ba? Kung bakit naging ganun yung huling hatol. Sige, simulan natin sa umpisa. Saan ba nagsimula to? 'Di ba awayan lang to ng mga vendor sa Quiapo? Oo, doon niya August 2007 pa to nangyari. Nagkaroon daw ng parang alitan sina June Balmores, yung biktima, tsaka yung magkapatid na Aris at RG Reyes. Parang may sitahan daw ng pulis about sa illegal vendors. Tapos, nung gabi na, anong nangyari? Ayun, kinagabihan, pauwi na sana si June kaso may naiwan siyang gamit. So, binalikan niya. Pagbalik niya, doon na siya hinabol ni na Aris Reyes, Demetrio Sahagun, tsaka kasama pa sina Arthur Hilario at yung kapatid ni RG na si RG. Hinabol? Tapos anong ginawa sa kanya? Based sa testimonya, si Demetrio daw pinukpok ng upuan si June. Tapos sinundan pa ng palo ng walis ni na Arthur tsaka Aris. Grabe. So pinagtulungan talaga siya. Oo, pero ito yung isang detalye. Nakatakbo pa raw si June. Nakatakbo siya, pero hinabol pa rin. Tapos, dun sa paghabol, sinalubong naman siya ni RG, yung kapatid, at sinaksak. Sinaksak? Oo, una sa tagiliran daw. Tapos, nasaksak ulit sa braso. Yun yung naging cause of death niya. Pero may depensa yung mga akusado, di ba? Sina Aris at Demetrio. Anong sabi nila? Ang sabi naman nila, naglalaro lang daw sila ng pusoy nung time na yon. Nung nagkaroon daw ng awayan sina June tsaka RG, parang nag-agawan daw ng kutsilyo hanggang sa nasaksak ni RG si June. Pagdating daw nila, tapos na yung insidente. Ganun yung version nila. Okay. So magkaibang kwento. Anong naging hatol ng unang korte, yung RTC? Yung Regional Trial Court, ang hatol nila guilty for murder. Ang nakita nilang basehan o qualifying circumstances ay yung pinagsamang treachery o pagtataksil tsaka abuse of superior strength. Kasi marami sila tapos parang bigla yung atake. At kinatigan ba to ng Court of Appeals? Yung CA, kinantigan nila yung murder conviction. Pero may binago sila ng konti. Sabi nila, treachery lang daw yung qualifying circumstance, hindi yung abuse of superior strength. Tapos inayos din nila yung mga damages. Dahil may modification, umakyat pa rin sa Korte Suprema. Okay. So ito na yung issue sa Supreme Court. Tama ba na murder? Meron nga bang treachery? Meron bang abuse of superior strength? Yun yung mga kailangan nilang sagutin. Exactly. Unang tiningnan ng Korte Suprema, yung conspiracy. Sabi nila, oo, merong conspiracy o sabuatan. Kasi kahit si RG lang yung sumaksak, yung magkakasama nilang paghabol at pag-atake kay June, mula simula, nagpapakita ng iisang layunin daw. So sa batas, pag may conspiracy, yung ginawa ng isa, pananagutan ng lahat. Okay, gets ko yung conspiracy. Pero paano yung treachery? Sabi ng CA, meron daw. Anong sabi ng Supreme Court? Dito nagkatalo. Sabi ng Korte Suprema, wala raw treachery o alevosía. Kasi para masabing may treachery, dapat yung pag-atake, biglaan, unexpected, at sinadya yung paraan para siguraduhin hindi makakadepensa or makakatakas yung biktima. Pero di ba pinukpok siya, pinalo? Di ba biglaan yun? Yun nga eh. Pero ang point ng Korte Suprema, nakatakbo pa si June.
nakatakbo pa siya pagkatapos nung mga unang tama. At kahit nung unang saksak, ibig sabihin, hindi totally wala siyang chance. Hindi ito yung classic na treachery na parang tinraidor talaga na walang kalaban-laban from the start. So, para sa Korte Suprema, hindi na-meet yung requirements ng treachery. Okay. Malinaw yun. Yung isa, yung abuse of superior strength. Kasi 4 sila versus isa, tapos may upuan, may walis. Hindi ba yun pag-abuso na sa lakas? Magandang tanong yan. Pero sabi rin ng Korte Suprema, wala rin daw napatunayang abuse of superior strength. Hindi raw kasi automatic na porket mas marami sila o may dala silang gamit, may abuse of superior strength na. Kailangan daw mapatunayan na sinadya talaga nilang gamitin yung numero, yung dami nila, o yung lakas nila para masigurado yung pagpatay o para pahirapan si June na lumaban. So, dapat may intensyon na gamitin yung advantage? Hindi lang basta nagkataon na marami sila? Parang ganun. Kailangan may pruweba na they consciously took advantage of their superior strength. Sa kasong to, hindi raw yun nakita ng korte. Hindi raw sapat na mas marami lang sila during the commotion. Wow! So, kung walang treachery at walang abuse of superior strength, ano na yung krimen? Hindi na murder. Tama, dahil walang napatunayang qualifying circumstance, ibinaba ng Korte Suprema yung hatol mula murder, ginawang homicide na lang. Ito yung nasa Article 249 ng Revised Penal Code. Homicide. Iba yung parusa dyan, di ba? Mas mababa? Oo, mas mababa ang parusa sa homicide kumpara sa murder. Kaya yung sentensya naging indeterminate sentence na lang. Bale, 8 years and 1 day hanggang 14 years, 8 months and 1 day. Tsaka inayos din yung mga damyos. Anong nangyari sa damages? Yung civil indemnity tsaka moral damages, 50,000 pesos each. May actual damages din para sa gastos sa libing. Pero yung exemplary damages, tinanggal kasi wala ngang aggravating circumstance na nakita. Tapos, nagbigay sila ng temperate damages kapalit ng loss of earning capacity. Kasi hindi raw napatunayan yung eksaktong kita ni June pero alam nilang may nawala. So, ang linaw ng kasong ito, pinapakita talaga yung technical difference, kumbaga, sa mata ng batas ng murder at homicide. Nakasalalay talaga sa qualifying circumstances. Oo, hindi porket brutal yung pagkamatay, automatic murder na. Kailangang mapatunayan yung mga elementong nag-qualify dito tulad ng treachery or abuse of superior strength. Kung wala, homicide lang talaga. May mga mahahalagang konsepto tayong nakuha dito, Meron. Una, yung conspiracy o sabuatan. Kahit hindi ikaw mismo ang pumatay, kung kasama ka sa plano o sa akto, pareho ang pananagutan. Pangalawa, Yung treachery o alebosiya. Kailangan yung pag-atake biglaan at planado para walang chance yung biktima. Hindi basta-basta na-a-apply yan. tapos yung abuse of superior strength. Oo, hindi lang dahil mas marami kayo. Dapat sinadya ninyong gamitin yung advantage na yon, hindi lang nagkataon. At syempre, yung pinaka-core, yung pagkakaiba ng murder at homicide. Exactly. Nasa qualifying circumstances yan. Kung wala, homicide. Kung meron at napatunayan, pwedeng maging murder. Kaya iwanan namin sa inyo, sa ating mga tagapakinig, itong tanong. Sa tingin ninyo, paano ba dapat nating titingnan yung pagkakaiba ng, alam mo yun, yung biglaang bugso ng damdamin sa gitna ng away kumpara doon sa isang kalkulado at planadong krimen, lalo na kapag batas na yung nagsasalita? Mahalagang pag-isipan yan. Kasi ipinapakita nito kung gaano kadetalyado yung proseso ng hustisya at kung paano kailangan patunayan ang bawat elemento ng isang krimen. Hindi pwedeng basta akala lang. Ano ang masasabi mo dito? I-share mo naman yung saloobin mo sa comment section sa baba. At kung nagustuhan mo itong paghimay natin, sana ay pindutin mo na yung like at favorites. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsisid sa mga kaso at kaalaman, please mag-subscribe na.